Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Nur Asha Danding from Bais Pusi. So this is my assigned topic. So first is about Hussein's head. So Hussein's head, there is a row for burial. Actually, his head was taken to Kufa to be presented to Ibn Ziyad. So Hussein's head, there is a shrine in Cairo which is said to house Hussein's head. This view is dismissed by all scholars. Another place, Asqalan, is also identified in this context. This is another false report. Some hold that his head was brought from Asqalan to Cairo for burial. Actually, his head was taken to Kufa to be presented to Ibn Ziyad. So, may isang dambana sa Cairo na sinasabing pinangangalagaan ang ulo ni Hussein. So, ngunit tinanggihan ito ng lahat ng scholar. Isa pang lugar, ang Asqalan, ay nauugnay din dito. Ngunit ito rin ay maling balita. So may nagsasabi na ang ulo ni Hussein ay dinala mula sa Asqalan patungong Cairo para sa libing. So sa katotohanan, ang kanyang ulo ay dinala sa Kufa upang iharap kay Ibn Ziyad. May naniniwala rin na ito ay dinala sa Syria upang suriin ni Yazid, ngunit ito rin ay hindi totoo dahil ang mga kasama o sahaba na binabanggit ng kontekstong ito ay mula sa Iraq, hindi sa Syria. So the prophet's footsteps. To the same category belong the places which are said to have the imprint of the prophet foot and other relics. So there is an imprint in Al-Maqdis which is mistaken as the print of the prophet foot. So, ang yapak ng propeta o mga lugar na sinasabing may bakas ng yapak ng propeta at iba pang mga relika ay kabilang sa parehong kategorya. So, may isang bakas sa Bait al-Maqdis na maling inaakalang yapak ng propeta. So, ang iba naman sa kanilang kamangmangan ay tinatrato ito bilang yapak ng Allah. Ang ganitong paniniwala ay hindi tama at dapat itama ang maling pagkaunawa upang maiwasan ang pagsamba o pagpapahalaga sa mga bagay na hindi naayon sa tunay na katuruan ng Islam. So, pangatlo is to see a saint in a dream. There are certain places associated with the prophets and saints only on the basis of report that someone saw a particular prophet or saint at that particular place in a dream. In Islam, a place cannot have any special place on this ground, and it would not be taken as a place of visit or of worship. So, ang makakakita ng isang santo o propeta sa panaginip ay maaaring ituring sa isang personal na karanasan o inspirasyon. Ngunit, sa Islam, hindi ito nagtatakda ng kabanalan ng isang lugar o nagbibigay ng special na kahalagahan dito. So, ang mga lugar na ito ay hindi maaaring ituring na banal o lugar ng pagsamba batay lamang sa ulat na may nakita ng propeta o santo sa panaginip sa nasabing lugar. Ang pang-apat naman ay ang reverencing inanimate objects. One should not reverence these or other places which have no sanction in Sharia. It is improper to hold a particular place. So, ang paggalang o pag-reverence sa mga bagay o lugar na walang batayan sa Sharia ay hindi nararapat. Hindi tama na magbigay ng natatanging pagpapahalaga o kabanalan sa isang lugar kung wala itong malinaw na pagsang-ayon o batayan mula sa Sharia.
So, ang ganitong kilos ay maaaring magdulot ng malinaw na paniniwala at pagsamba na dapat lamang nakatuon sa Allah. So, the last is places associated with innovation in Masjid Dirar. So, all these places are in fact akin to Masjid Dirar, which had been founded on false belief. So, as a result, the whole structure was demolished. So, since this mosque had been built out of spite, so with a view to causing discord among Muslims and in support of the enemies of Allah and His Messenger. So Allah asked the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam not to pray there, rather he was directed to demolish it. Masjid Dirar na inayo. So, mga lugar na kaugnay ng inobasyon ay Masjid Dirar. Ang lahat ng mga lugar na ito ay maitutulad sa Masjid Dirar na itinayo batay sa maling layunin. So, bilang resulta, ang buong istruktura nito ay winasak. So, ang masjid na ito ay itinayo hindi para sa pagsamba kay Allah, kundi bunga ng galit. So, upang maghasik ng alitan sa mga Muslim at upang suportahan ang mga kaaway ni Allah at ang kanyang sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, inutusan ni Allah ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na huwag magdasal doon, bagkus siya ay inatasang sirain ito. So, that's all. Thank you very much.